Sa lahat ng mga peste at insekto sa buong mundo, isa ito sa pinakamatibay ang lahi. Pwede kasing mabuhay kahit saan at kahit ano kinakain. Pero ano itong meron daw nagpaparami sa kanila para pagkakitaan? Nasa loob daw ng mga plastic box na ito ang pinakatatago-tagong yaman ni Alvin. Ang libo-libong mga ipis! Si Alvin kasi 2 taon ng breeder ng mga ipis. Opo, nagpaparami siya ng ipis. Samut-sari ang mga inaalagaan niyang ipis. Pero hindi katulad ng American at German cockroach na karaniwang nakikita sa mga bahay at maduduming mga lugar. Ang mga alaga ni Alvin, imported. Merong lobster roach na nahahawig sa itsura ng lobster. Laptica dubia na kulay itim at may stripes. Ang ilan pang araw dito, humahaba ng hanggang 3 pulgada. At kapag nabulabog, nagmimistulang tunog ahas. Ang ipinapakain niya sa mga ito, dinurog na dog food at chicken feed. 2 times sabi ko po siya pinapakain. Kasi po pagka kung araw-araw po, ang mangyayari po sa pagkain, masisira, aamagin po. Kung marami sa atin, kahit pa yung mga matatapang, takot sa ipis, si Alvin ni hindi man lang nandidiri. Bakit daw niya pandidirihan ang kanyang pinagkakakitaan? Bali nilalagyan ko po siya ng oil o kaya petroleum jelly. Bali madulas po yun para hindi siya lang makawala. Bali lalagyan ko po ng dyaryo para po yung ma-absorb yung moist ng nilalabas ng ipis. Ang mga ipis na ito kasi, ibinibenta ni Alvin sa mga pet shop para gawing pakain sa mga isda. Ang benta niya raw sa colony o halos 100 piraso ng maliliit na ipis, pumapalo ng hanggang 500 pesos. Ang pinakamahal naman sa kanyang mga ipis, ang Madagascar hissing cockroach. 150 pesos kada piraso. Binigyan ko po siya ng discount na rin kasi regular customer ko naman po. Kaya bali 1,000 po sa 3 klase. Depensa ni Alvin para sa mga nangingilabot sa kanyang mga alaga. Hindi raw dugyot ang mga ito. Kung pababayaan ko to, parang pinabayaan ko na rin yung sarili ko. Ako po naglilinis, ako po nag-aalaga. Para ma-maintain din po yung kalinisan nila, saka yung health nila. Para hindi na rin po ako madamay. Alam nyo bang sa halos 4,000 species o uri nito, wala pang 1% sa mga ito ang talagang maituturing na peste. They are very vital sa ating ecosystem. Ang mga ipis ang nagde-degrade o kumakain sa mga nabubulok na mga materyales. Sa katunayan, kahit daw mahilig itong magsususuot sa madidilim at maruruming mga lugar, ang mga ipis malinis daw sa katawan. Kasi kung mapapansin mo yung behavior nila, lagi silang nag-groom, no? Lagi lang parang dinidilaan ang kanilang antena at dinidilaan yung iba't ibang bahagi ng katawan nila. So naglilinis din sila pala. Ang katangi-tangi pa sa mga ipis, kung magugunaw man ang mundo sa radiation, sigurado raw na buhay sila. Pang dosage ng tao, it can cause cancer sa atin. Pero sa ipis, since iba yung composition, physiology o yung proseso ng kanilang pangangatawan, natotolerate nila ang ganong kataas na level ng radiation. Idagdag pa riyan ang mga ipis di umano, pinaniniwalaang nakakagamot din daw. Katunayan, sa probinsya ng Jiangsu sa bansang China, milyon-milyong mga ipis ang pinararami sa farm na ito sa paniniwalang nakakagamot ito ng cancer at nakakapagpalakas ng resistensya. Meron sila ritong pinulbos o powdered ipis na maaaring ihalo sa inumin. Problema naman noon ng 22 anyos na si Celeste. Hindi regular ang kanyang buwanang dalaw. Nung kumonsulta siya sa isang herbal doctor,
Niresetahan daw siya ng tuyong dahon na may kasamang ipis. Ang isang supot, nagkakahalaga ng 300 pesos. Imbalance yung hormones ko is because nasobrahan ako ng pag-e-exercise. Bawasan ko yung pag-e-exercise ko, tapos ayusin ko yung pagkain ko. Pwede ko daw sabayan to ng herbal medicine nga. So sabi ko, ano po bang klaseng ipis yan? Sabi, ano po yan, parang malinis na ipis daw. Pakukuluan daw ito at iinumin sa loob ng 3 araw para gumaling ang kanyang karamdaman. Pero matapos inumin ang gamot, wala naman daw nagbago sa kanyang karamdaman. Hindi ko siyang kinayang ulitin kasi feeling ko nasa system ko pa siya. Dito ako sa street na to nagpa-check up, tapos sa likod ko dito din yung drugstore kung saan makukuha yung mga herbal medicine. Wala kaming nabiling gamot na may sangkap na ipis, pero nung ipakita ni Celeste ang kanyang reseta, agad siyang pinagbentahan. Ayon sa mga eksperto, maging maingat sa pag-inom ng katas o pagkain ng ipis. Kung saan-saan yan gumagala, pwedeng dumadaan yan sa basura, dumadaan sa mga lumang pagkain. Pwedeng may kumapit dyan na mga mikrobyo, lalo na pag pasyente mismo ay asthmatic, no? Pwedeng magkaroon ng atake ng asthma. Subalit dahil mayaman din daw sa protina ang mga insektong ito, sa Thailand, may mga klase ng ipis na panglaman tiyan. Harap. Okay. Pero teka muna mga kapuso, huwag gagayahin ang mga ito at ibang klaseng ipis ang ginagamit sa mga pagkaing ito. Hindi katulad ng mga ipis na gumagapang sa mga sulok-sulok ng ating bahay. Ngayong tag-ulan, paniguradong naglipanan na naman ang mga ipis. Kaya in demand ang Ipis Busters. Maski ngayon na medyo nagsisimula pa lang tayo, tinignan ko yung mga drainage, doon pa lang may mga medyo lumalabas na siya. Ibig sabihin, pag once na na-treat natin yan, palagay ko marami tayong mapapalabas. Para hindi raw mangitlog at dumami ang mga ipis, hindi na sila nagpapetiks-petiks. Pagka nagkaroon sila ng epekto na ng chemicals na in-spray natin, namamatay sila. Pagkalipas ng halos 1 oras, ang mga patay na ipis nagkalat. Paalala lang, siguraduhing ligtas sa tao ang mga pamatay ipis na inyong gagamitin. Salamat po at ipis na to nakapagbibigay ng sakit. Kailangan lang na malinis yung lugar. Tira-tira nyo, kailangan na nakatapon sa basurahan tapos nakasil. Hindi lahat ng inaakala nating peste, tunay na salot. Pero syempre, kapag ang ating kalusugan na ang nakataya, ang pinaka-epektibo ritong katapat, hampas ng tsinelas.